Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog mga kababayan, pag-usapan din natin itong sila Jason Sa, saka itong si Jeffrey Celes. Itong dalawang kalbo na ito na DDS. Ha? Kinasuhan ng NBI, cyber libel. Oh, bakit kinasuhan ng NBI? Sila nagkalat sila nung mga pictures nung yung tungkol dun sa peking medical report ng St. Luke. Yung sa St. Luke's na yung sa St. Luke's na peking medical report, kinalat yun ng mga DDS eh. Halimbawa, yung vlogger na DDS na si Sir Jack Arguta. Oh, yun. May rin yun, pinapatawag din ng NBI. Pero itong dalawang ito, si Jeffrey Celes, saka itong si Jason Sa, nag-post sila, parang inaano nila na tungkol sa kalusugan o status ng health ng presidente. Nung kasing panahon na yon na si PBBM ay mayroong sakit, yung diverticulitis, yung diverticulitis na sakit sa tiyan, ay ilang araw siyang hindi nakita sa mga public events, tapos ginawa yun na paboritong topic ng mga DDS. Pinag-uusapan na nila, malala na ang sakit ng presidente, uupirahan na ito, at mayroong linabas nga na yung medical report ng St. Luke's, severe, ibig sabihin malala, kailangan ng operation. Yun yung nakalagay dun sa medical report na yun. Kinalat yun, kinalat. Kasama sa mga nagkalat itong sila Jeffrey Celes at si Jason Sa. Siyempre sa part ng NBI, iniimbestigahan nila yon kasi noong panahon na yan, nagkakalat ka ng mga intriga tungkol sa kalusugan ng presidente. Magkikreate yan ng political instability. Imaginin mo naman, kinakalat mo, malala na ang sakit ng presidente. Magkikreate yan ng kaguluhan sa politika. Sa katunayan, habang kinakalat yung fake na yun na St. Luke's medical report, at kinakalat yung usapin na malala na ang sakit ng presidente o operahan na ito, nagkakalat naman yung iba tulad ni Attorney Trixie Cruz Angeles, saka ni dating COMELEC Commissioner Bing Guanzon. Ang kinakalat naman nila, ooperahan ang Pangulo, general anesthesia yan. So, temporarily incapacitated yan. Papalit ang vice presidente. May mga sinasite na silang mga constitutional provisions na dahil ooperahan ng presidente, major operation ito, tuturukan ito ng general anesthesia, so temporarily incapacitated siya. Ang nakalagay sa constitution, temporary incapacity, magti-take over ting president ang vice presidente. So may mga ganun na. Excited na sila. Kahit si Harry Roque, excited na rin. Nagbablog niya, inamin niya, sabi niya, excited na ako. Malala na talaga pala ang sakit ng presidente. Tapos kung ano-ano na. Ngayon, dito sila Jason Sa, saka itong si Jeffrey Celes, Eric Celes, nung panahon na niyan, kasagsagan mainit yung issue na yan, ayon sa NBI, nagkalat sila ng mga intriga. Kunwari, dinadaan sa ano ba talaga ang status ng kalusugan ng presidente? Pero kahit dinadaan mo sa ganun ng mga patanong, ang obvious na ginagawa mo, nagkakalat ka ng intriga. Kaya sabi ng NBI, cyber libel yan. Cyber libel. Kaya kinasuhan itong dalawang ito. Anyway, naman talaga ito eh. Matindi naman talaga itong sila Jason, itong sila Eric Celes. Siyempre, sasabihin na naman niya nila Jeffrey Celes, harassment, panggigipit, violation ng kanilang human rights. Ayun yung problema dyan. Kasi siyempre, totoo naman, may freedom ka na mag-post kung ano. Pero pagka ganyan na kasi, talagang
ano yan, hindi palalampasin yan ng ano, hindi palalampasin yan ng NBI. Ako nga lang ito. Ako nga lang, nung kasagsagan ng issue ng budget, nung 2025 budget, nag-post ako, ha? Magkakaano daw, magkakasyatnan daw sa gobyerno pag hindi na ipasa ang budget. Ano nga yun yung post ko na yun, balita lang yun. Si PBBM naman ang nagsabi, pag hindi na ipasa ang budget, magkakaroon ng shutdown ng gobyerno. Kasi anong pangsweldo? Pero pinatawag ako ng NBI noong May 14. Alam ko pa yan, may pinadalhan ako ng subpoena. Kaya, hindi naman nila pwedeng sabihin na sila lang ang ginagawa niyan. Kung nga, hindi naman ako DDS. Pero pinadala na ako. Pero magpaliwanag ako. Sabi ko, anong ano yan? Anong mali doon sa post ko? Si PBBM naman ang nagsabi nun eh. Ginawa ko lang naman kinote ko lang naman yung sinabi niya. Pinakita ko yung sinabi sa dyaryo na sinabi ni PBBM. Ano yan? Ako kasi, nagbablog ako. Wala naman akong, hindi ko naman, nung tinapik ko yung budget ng 2020. Kasi, ang issue ko kasi noon, dapat pag-isipan, ibalik ng presidente yung proposed budget. Kasi grabe talaga, ang namomonitor natin, grabe yung insertions. Kailangan busisiin pa talaga yon. Ibalik sa Kongreso. Ayusin nyo. O di ba tama tayo? Tama tayo. Grabe nga ang ng budget na yon, yung the worst budget in Philippine history, yung 2025 budget. Anyway, balik tayo dito kay Jason saka kay Jeffrey Celes. Syempre sasabihin nila panggigipit na naman. Syempre sasabihin nila harassment na naman. Violation ng kanilang human rights. Ay ganyan talaga eh. Syempre yung mga post nilang ganon. Nung panahon na pinopost nila yan, nagki-create na talaga yun ng ng duda. Ano ba talaga ang status ng kalusugan ng presidente? Nagki-create nga yun ng political instability. Anyway, abangan na lang natin anong mangyayari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.